Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to a day in my life. Kinabukasan nga pagkagising ko, agad na nga ako nagtimpla ng kape. Hanggang ngayon nga medyo ramdam ko pa yung sakit ng katawan ko dahil sa binuhat kong mga backdrop. Ay rugo, buti na mo lamay nga tanggal detang matris kung buy one take one. Tapos na nga yung birthday at ngayong araw nga na to magbabaklas na din ako dun sa ginayakan ko. Wala pa nga yung motor ko noong mga oras na yan at tinihintay ko nga dumating yung tatay ko dahil nga ginamit niya. Medyo maaga nga daw pipick up ng mga gamit yung taga-deliver nung amo ko kaya naman heto nang hiram na lang ako ng motor dun sa kapatid ko. Sa aga ko nga pumunta dito sa bahay ko sa kami naggayak wala pa nga akong dinat ng gising. Hindi ko na nga muna sila inabala sa pagtulog nila kaya naman habang inihintay ko sila magising nagbaklas na nga ako. Maniwala kayo't sa hindi ang pinakamahirap sa part talaga na nagse-setup yung naggagayak. Yung pagbabaklas napakadali lang. Yung tipong 6 na oras mong ginagayak tapos kapag binabaklas mo wala pang 1 oras. Alas 7 na nga nang matapos nga ako magbaklas at heto pag uwi ko nga ng bahay, nakita ko nga na merong upo dito sa lamesa. Dala nga to ng kapatid ko galing Candaba at meron pa nga sibuyas at pakwan. Grabe, ang dami nga namin sibuyas ngayon dahil nung galing nga yung nanay at tatay ko sa Nueva Ecija pinadalhan din sila nung kapatid ko. At para nga ako matuyo yung balat ng mga sibuyas, sinalin ko na muna dito sa may steamer at ibibilad ko na nga muna. Hindi pa nga sila nakapagsaing nung mga oras na to kaya naman heto, una ko na nga sinalang yung kanin. At habang ang hinihintay nating kumulo yung kanin natin prepare ko naman itong mga lulutuin ko. Ilang araw na din naman tayo nagkakarne kaya naman ngayong araw mag-uupo muna tayo. Hindi ko alam kung nasabi din sa inyo ng mga bata-bata kayo ng lolo't lola nyo at ng mga magulang nyo na kapag kumain kayo ng upo magiging magalang kayo at matututo na kayong gumamit ng po at opo. Syempre dahil bata-bata pa tayo naniniwala tayo nun sa mga matatanda. Iilan lang din naman kasi kaming kakain dito sa bahay kaya pinili ko na lang yung 2 upo na maliit. Matapos ko nga balatan yung upo, agad ko na nga itong pinaghihiwa ng ganyan tapos pinaghihiwa ko na din to ng pahaba. Merong iba na tinatanggal nga yung buto ng upo pero kami kapag sariwa pa naman yung upo pwede namang isama yan sa paggiso. Saktong-sakto nga matapos nga ako maghiwa ng upo naluto na nga din pala tong kanin at heto nagpainit na nga din pala ako ng kawali at naglagay ng konting mantika. Gusto nga kako na merong partner itong ginisang upo kaya naman dali-dali nga akong pumunta kanina sa tindahan at ang dinatnan ko nga itong mga dalagang bukid. Kalahating kilo at 3 piraso nga lang pala to dahil nga iilan lang naman kaming kakain. Nung mainit na nga yung mantika, agad ko na nga din nilagay itong mga dalagang bukid. Masarap din naman itong mga dalagang bukid na to pero mas malansa siya kaysa sa tilapia. Diyos ko hanggang ngayon nga nag-iisip ako kung bakit nga ba tinawag itong dalagang bukid. Saka makananudo kaya nga babalo ng dalaga labaw o talaya sawa na lo. Medyo mahirap nga lang lutuin itong mga dalagang bukid na to dahil pag nagkamali ka ng galaw ay sigurado magilang corn beef. Kaya kapag nagluluto ka ng ganito, kailangan mainit na mainit yung kawali mo tapos bumubukal talaga yung taba. Kasi kapag hindi bumubukal yung taba, sigurado magdidikit. Bali nang maluto nga, agad ko nang hinango at kitang-kita nyo naman perfect yung sa isang side. Ang hindi nyo alam dun sa ilalim, lasug-lasug na. Charis! Tapos nga ako magprito, agad na nga ako naggisa dito ng bawang at sibuyas. Hinalu-halo ko lang hanggang sa lumabas yung aroma ng bawang at sibuyas. At pagkatapos nga nun, maglalagay nga din pala tayo dito ng konting paminta at pwede na nga nating isunod yung mga pinaghihiwa nating upo kanina. Pagkalagay nga ng upo, agad nga natin tong halu-haluin para nga magkapantay yung pagkakaluto. Marami nga nagtatanong kung bakit sanay na sanay nga daw ako sa pagluluto. Ay rugo, ang sikreto kasi nung mga bata-bata kami, mahilig talaga akong makialam lalo na sa paghihiwa ng mga ginagamit sa pagluluto, mismong niluluto, ganyan. Minsan napapalo pa nga ako noon. Kasi nga syempre, baka mahiwa yung kamay natin o kaya naman mali yung pagkakahiwa ng mga hinihiwa natin. Tsaka minsan kasi kapag gusto mo naman talaga yung ginagawa mo at masaya ka, madali ka lang talagang matututo. Pero kapag hindi mo gusto, talaga walang pag-asa. Meron nga ako nakitang 3 plastic ng hibe dun sa basket. Kaya naman heto, para mas malasa nga yung upo natin, ilalagay na nga natin dito. Bali, tinakpan ko nga pala yung kanina at nilagyan ko nga ng 1 basong tubig at ayan, kapag ganyang medyo malambot na, pwede na nga nating ilagay yung sardinas. At habang pinakukulang ko yung ginisang upo, lumabas nga ako para sana isampay itong mga pinaiinit na damit. Kaya lang nakita ko si tatay sinasampay na niya. Bali tuyo naman na yung mga damit na yan pero kailangan lang talagang painitan para nga mamayang hapon maitupi na. Nakapaglagay na nga pala ako ng konting pampalasa dito sa ating ginisang upo at heto titikman na muna natin kung masarap na ba siya. At kapag okay na nga yung lasa sa'yo, pwede na nga natin patayin
yung kalan at pwede na rin tayong kumain. Nagsandok na nga pala ako ng konti dito sa mangkok para nga mauna na akong kumain dahil may lakad pa ako. Kaya naman kung sabang-sawa ka na sa karne at naghahanap ka ng pwede mong ulamin ngayong araw, heto na yung sign, magluto ka ng upo at magprito ka ng isda. O siya, that's it muna for today's video. Thank you for watching. And again, kung gusto mo maging updated sa lahat ng video na ina-upload ko, don't forget to like, follow, and share this video for more. See you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!